Okay, so discuss natin tong statically indeterminate problem sa strength of material. The aluminum post shown in the figure is reinforced with a brass core. If this assembly supports an axial compressive load of 9 kips, determine the average normal stress in aluminum and brass. Okay, ito yung modulus of elasticity na given. So, ito kasi, bakit siya tinag na statically indeterminate? Again, kasi kapag na-drawing mo yung FBD, okay, kapag ka nag-section ka dito, no? Okay, ito yung 9 kips mo. Okay, ito yung for sa aluminum and sa brass, no? Tama? So, no, pag nag-summation for is vertical ka, di ba? F aluminum plus F brass is equal to 9 kips. Okay. So, wala na tayong solve dyan kasi nga dalawa yung unknown. Isa lang equation na pwede nating maghamit. Okay, kaya sa statically indeterminate. So, now, saan magagaling isang equation natin? Okay, ito, let natin sa equation 1. Sa compatibility equation, which is sa deformation. Okay, so masabi natin na yung compatibility equation natin, di ba? Ang deformation ng aluminum equal lang sa deformation ng brass. Tama? Kasi ano naman siya, yung brass nandun siya sa loob ng aluminum di ba? So, equal lang yung deformation natin. Ito yung gagamitin nating compatibility equation. Okay? So, now, plug in lang ulit, di ba? PL over AE. Okay? For sa aluminum times length ng aluminum over area ng aluminum which is, di ba, hollow yan, tama? Pi times 2 squared minus 1 squared, tama? Times yung inong aluminum, 10 times 10 cube is equal to 4 sa brass times yung length nila. Parehas naman silang 1.5, di ba? Ayan. Di ba? Parehas naman. All over, area ng brass nasa gitna, di ba? So, pi times 1 squared times yung inong brass which is 15 times 10 cube. Okay? So, ito, kita natin yung mga cancel na to. Yung pi magka-cancel din. Yung times 10 cube magka-cancel din. Okay? So, para mas mabilis tayong mag-calculate. So, ang gawin natin, cross-multiply na lang natin itong nasa ilalim, no? So, bale, ano lang naman yan 1 squared times 15. Tama? Over 2 squared minus 1 squared times 10. Ayan. So, sabihin 1 half FAL is equal to F bronze. Okay? Kasi di ba kinross multiply ko to nasa ilalim ng bronze. Okay? So, yan. Ito na yung ating second equation. Pa-plug in na lang natin to doon. Okay, ma-solve na natin yung aluminum. Tama? So, F aluminum plus 1 half F aluminum is equal to 9. Okay? So, itong 4 sa bronze, pinalitan ko na ng 1 half aluminum. Tama. Para yung unknown na lang natin ay yung 4 sa aluminum. Then, solve na natin siya. Ayan. Ito, shape solve na lang to. 1 half plus, ay x plus 1 half x is equal to 9. Shape solve mo. Ayan, 6, no? Ayan. So, therefore, yung force sa aluminum natin ay 6 kips. Therefore, yung force natin sa bronze, di ba, ay 3 kips. Tama. Okay, so paano nakuha? Kasi nga, di ba, kung 6 to, substitute mo lang 6 dyan. So, 9 minus 6 ay 3. Okay, so yun ay force sa bronze. Now, ano ba yung pinapahanap sa atin? Average normal stress, no? So, average normal stress. Okay, nakuha natin force pa lang yan, di ba? So, di-divide pa natin siya ng area. Okay, so average normal stress ng aluminum ay 6 over, ano ba area ng aluminum? Okay, hollow kasi, di ba, yung aluminum natin? So, pi times 2 squared minus 1 squared. Ayan. Para naman sa bronze, that's 3 over pi times 1 squared. Okay? Yan, input na lang natin yan. Yan ay ating final answer. 6 divide mo ng 2 squared minus 1 squared. Ayan, 0.6366. Okay, dito lang natin. 0.6366 KSI, yung units natin. No, kasi nga, kips over inch squared. Okay, while sa bronze naman, yan, input lang din natin.
Ayan. 3 over pi. Pi na lang no kasi 1 squared naman yan eh. 0.9549. 0.9549 KSI. Okay, so ayan na yung ating ayan, average naman sa aluminum and bronze, no? So basically, after makuha yung force, divide mo na lang siya ng cross-sectional area. Okay, so ganun natin siya sinolve yung problem na to. No? So thank you for listening. Tuloy pa natin ito sa susunod, no? Ibang example naman.